Napasukan umano ng bagong computer command ang transparency server ng COMELEC ayon sa kampo ni Senator Bongbong Marcos Jr. Mula sa Mandaluyong City, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Go ahead. Angela, may mga reserbasyon itong kampo ni Senador Bongbong Marcos at duda sila doon sa inilalabas na resulta ng quick count nitong PPCRB kung saan nga nangunguna na itong si Congresswoman Leni Robredo sa vice presidential race. At isa sa dahilan niyan, yung umano'y corrupted na transparency server nitong kung saan kinukuha nitong PPCRB yung inilalabas na lang resulta ng botohan. Ayon sa abogado ni Marcos na si Attorney Francesca Wang, may natanggap silang impormasyon mula sa isang accredited na observer na nakurap o napasukan ng bagong script o computer command ang transparency server bandang alas 7:30 ng gabi noong Lunes sa mismong araw ng halalan. Tumanggi ng ang abogado na ihayag ang pangalan ng observer na nagbigay sa kanila ng impormasyon. Patuloy umano silang kumakalap ng datos tungkol sa insidente. Hindi rin nila masabi sa ngayon kung ito ay isang hacking incident, ngunit kaduda-duda umano ang naipasok na computer command dahil lumalabas na pagkaraan nito ay unti-unting nababawasan ang lamang ni Marcos hanggang sa lumamang na nga itong si Congresswoman Leni Robredo madaling araw noong Martes, May 10. Apparently, the execution of this computer command was able to alter the hash codes of the packet data. Furthermore, this introduction of this new script is suspect because it was after this time that Senator Marcos's lead from Representative Robredo started to erode at a rather distinctive pattern. Ayon pa nga dito sa abogado ni Marcos ay sumulat na sila sa COMELEC upang formal na paimbestigahan itong insidente at dapat umano na maipaliwanag ito ng COMELEC sa publiko. Did COMELEC know about the introduction of this new script? And how does the new script affect the data and data reception of the transparency server? The public deserves to find out. Sa kabila naman ito, Angela, ay nananawagan itong si Senador Marcos sa kanyang mga taga-suporta na manatiling mahinahon at hintayin na lamang ang opisyal na resulta ng halalan mula sa National Board of Canvassers. Angela. Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live na nag-ulat mula sa Mandaluyong City.